Ayun, nandito ako ngayon sa bukid. Tignan natin. Saging. Dahil nga sa ilang araw na walang tigil sa pag-ulan ay ayan, baha na dito sa bukid. Iniisip ko nga sana wag naman dumating sa punto na mabulok yung puno ng mga tanim. Kare-recover lang kasi ng mga yan sa pagkatuyot nung napabayaan namin nung lumuwas kami. Baka ngayon sa sobrang tubig naman ay matuluyan na sila. Nang mga oras na yan, ang plano ko ay ilalagay lang sa kubo yung aking mga gamit bago ako mag-harvest ng gulay. Nunahan ako ng 2 mamitas ng talong. Kaya lang mas excited pa sa akin mag-harvest tong mga kasama ko. At sila na nga rin ang nagpresenta na sila na daw magluluto. At ito nga si mama, pagkatapos siyang mapakain yung mga itik at pato ay nagsimula na siyang mangawil. Pakawalan nyo rin ng maliit eh. Ayan talaga ang pinakalibangan niya dyan. Kahit yata maghapon yan mangawil ay walang problema sa kanya. Sa kanya yata ako nagmana ng hilig sa pangangawil. Isang nakuha kong pain ay di pag naubos ito tama na. Lima na. Isang pain lang yung 5 na yan. At dahil nga nagpresenta na rin yung dalawa sa pagluluto ay ito, nag-set up na rin ako para mamingwit. Sa totoo lang, pabor talaga sa akin na nagkaroon kami ng palaisdaan. Dati kasi kung saan ako nakakarating pag gusto kong mamingwit. At umabot pa nga sa punto na may naka face to face akong cobra. Buti na lang talaga hindi ako tinuklaw. Di ngayon pag nangangati ang kamay ko sa pamimingwit ay dito lang ako pupunta. Nakangilang minuto na rin ako dyan pero wala pang kumakagat to sa kawil ko. Samantalang kay mama naman dyan ay panay ang dawi. Liit. Pwede na yun. Kinuha ko na rin yan kahit maliit dahil sabi ni mama iihawin daw para sa aso. Nagdagdag na rin kasi kami ng alagang aso dyan sa bukid kaya marami na kaming papakainin at marami na kaming ihuhulihan ng isda. Kaya lang nahalata ko talaga dyan na may favoritism yung mga isda. Parehas lang naman kami ng setup ni mama ng kawil. Parehas din kami ng pain. Tapos ay magkatabi rin lang naman kami. Pero mas nakakahuli talaga siya. Ayun, laki na. Nakahuli na siya ng malaki. Yun, meron din ako. Kaya lang hindi mo ganun kalaki. Off hook pa. Sumabit lang sa kawin. Yun, laki. Laki. Ito, lapit. Wait. Yan, ganyan ang nakawala ko kahapon dito. 2. Pagka malaki, papasok yung kamay dun sa hasang niya para hindi makawala. Pain. Yun, laki ulit. Tigatanggal lang tayo ng pain na sang yun. Aray ko. Sakto lang. Hindi naman ganang kalaki. Wala nang pain. Ibaba mo. Wala na rin pain dyan sa timba. O, diba? Wala nang pain yung kawil niya pero nakakahuli pa rin. Yun yung akin. Kawil. Nakahuli na rin. Aray ko. Laking-laki ng tiyan. Busog na busog. Tapos punggok siya. Puro ulo. Puro ulo. Tingnan. ang punggok. Dahil matumal yung kagat sa akin ng isda ay nagpasya ako dyan na ano na lang, lalambatin ko na lamang sila. Nakababa. At habang nangingisda nga kami ni mama, itong kapatid ko at pamangkin ay ito nagluluto. Malalambat ako. Kukunin natin itong tripod. Iniwan ko dito nung nakaraan. Tripod. Tapos ito yung lambat na gagamitin natin. Set up tayo. Si mama ayaw papigil pa rin sa pangangawil. Andun siya nangangawil.
Naubos ang pasensya ko eh. Inuubos ng mga tilapia ang aking pasensya. Ayaw pahuli sa akin. Lilit nung nahuhuli ko. Lambatin natin sila ngayon. Pagkatapos ko nga ikanadyan yung lambat ay chinecheck ko kung ayos yung lapat ng bato doon sa ilalim. Pero chinecheck ko pa lang ay marami na akong nahuhuli. Wala akong nalagyan kaya yan hawak-hawak ko sa kamay ko. At dahil marami na nga kagad na huli ay kumuha na lamang ako ng stick at tinusok ko na lang yung mga isda. Konting sunblock ka lang. Sa salad? Wala? Pwede. Ilalak sa gulay, ganon. At dahil hindi pa nga tapos magluto itong mga tagaluto namin ay naglinis na lang muna ako ng isda. Kusiinan natin ito. Unang mga huli natin. Sakto din naman na patapos na ako sa ginagawa ko nung matapos sila magluto. Tara, kain na. At ito nga yung mga niluto nila. At kumain na nga rin kami pagkatapos niyan. That's it. Habang kumakain kami, nagkayayaan na pumunta ng ilog para manguha ng suso. Sasama din daw si mama at mangangapa siya. Kaya habang nagliligpit sila na pinagkainan namin ay nagtatanggal na ako nitong mga huli ng lambat. Pag namatay kasi itong mga tilapia at nababad sa tubig ay lumulobo yung katawan nila. Inuwanan ko na nga rin na nakakana yung lambat dyan at sumaglit na kami sa ilog. Sa pagbahat. At manguha kami ng suso. Tapos mangangapa daw si mama. Yan si mama. Ang inuhuli ni mama dyan ay yung mga isdang mambabaod na nakatirado sa ilalim ng mga bato. Ang diskarte niya ay hinaharangan niya ng kamay yung mga butas doon sa gilid ng bato na pasukan ng isda. Kaya pag yung isda ay nandun sa loob ng bahay niya, matatarap siya doon ngayon. Pero pag nakapana siya ng kamay mo, kailangan mong pakadiinan ng hawak dahil napakadulas din ng isdang yan. Yung isang malapad na yan, yan. Marunong ang lalaki eh. At malaking tulong din pag may gloves para hindi sila masyadong madulas at makawala. Hindi ko na lang siya dyan nahintay na makahuli dahil ang plano ko talaga dyan ay manguha ng suso. Kasama ko si Ayen at saka si Juro. So yun, lulusong na rin ako pag ganito. Pero yan dyan. Ito. Suso. Yan. Aray ko. Nandyan sila sa mga ilalim ng mga halaman. Yun ito lahat na nakuha namin. Yan, dami yan. Yan. Sabi namin isang ulaman lang kunin pero labis-labis na sa isang ulaman yan. At pagkatapos nga ay bumalik kami sa bukid para iahon na yung lambat na kinanako. At yun, nilinisan ko na lang yung lambat bago kami umuwi.